Mga kapatid ko kay Jesucristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pinakakatakutan ng maraming mga propeta, mga marunong o binigyan ng kakayahan ng Panginoon upang magbigay ng lunas sa mga karamdaman. Ang kung sino yung may mga mahaba o malaking o maraming kaalaman at malalim ang karunungan ay ang katanyagan. Alam natin na isa sa mga ninanais ng tao ay magiging tanyag sa kahit anumang profesyon na kanyang itinatahak at ibinubuhay ng kanyang sarili. Dahil, mga kapatid, ang katanyagan ay isang pagbibigay ng papuri para sa sarili. At sino ba naman sa atin ay hindi nangangarap na maging tanyag? Gusto natin na maging matanyag tayo bilang eksperto sa ating sariling propesyon. Bilang doktor, bilang engineer, bilang teacher, bilang abogado, kahit bilang isang pare. Ito ay isang pangarap na mula sa kaibuturan ng ating puso na maging tanyag. Ngunit alam natin kung ano ang mga konsekwensya sa pagiging tanyag. Una, hirap kang makagalaw na may 100% na kalayaan. Pangalawa, manganganib ang iyong buhay. Dahilan sa, alam naman natin, nakaakibat na katanyagan ng tao ay ang inggit ng iba. Dahilan sa tinatanggalan mo ng pagkakataon ang iba na hindi marating o hindi maipatupad ang kagustuhang maging tanyag. Pangatlo ay ang mawalan ka ng panahon para sa iyong mga minamahal. At ang pang-apat ay ang hindi mo magampanan ng tuwid ang iyong responsibilidad, obligasyon, hindi lamang sa iyong sariling pamilya, kundi pati na sa iyong propesyon. Dahilan sa hindi ka na makagalaw. Sabihin natin, unti-unting mawawala ang iyong kalayaan. At ito ang nasa isip ng ating Panginoon. At ramdam natin at matid natin ang konsekwensya ng papahayag ng isang kitunging nabigyan ng lunas sa kanyang karamdaman. Si Jesus ay naghahanap na lamang ng ilang na puok kung saan doon ay magkaroon siya ng kahit man lang pribadong buhay. Ngunit kahit doon, hinahanap pa rin siya ng mga taong nagnanais na malunasan ang kanilang karamdaman, hindi lamang karamdamang pisikal, kundi pati na psikolohikal at espiritual. At ito ay ang
makikita rin natin sa panahon natin ngayon. Marami ang gustong maging tanyag. Marami ang gustong maging mayaman dahil sa kanilang katanyagan, ngunit marami sa kanila ang nawalan ng dangal, nawalan ng pamilya, nawalan ng hanap buhay, at nawalan ng kalusugan, hindi lamang pisikal, kundi pati na psikolohikal at espiritual. Gusto man ng Diyos, nabigyan tayo ng lunas sa ating mga karamdaman. Ngunit dapat nating intindihin na ang lunas na ating dapat hahanapin ay ang lunas espiritual. Ang karamdamang meron tayo sa pagiging makasalanan, pagiging isang taong puno ng kahinaan. Marami sa ating hindi nakakaintindi na minsan ang karamdaman ay isa rin sa mga pinahihintulutang mangyari ng Diyos sa tao upang makita ng tao ang kanyang kahinaan at nangangailangan siya ng Diyos para sa kanyang buhay. Kaya nga minsan, pag ako ay nagdiriwang ng misa sa patay o blessing man lang, sinasabi ko palagi na tingnan ang kabaong ng taong minamahal na yumao. Kahit gaano pa tayo katanyag, kahit gaano pa tayo kayaman, kahit gaano pa tayo kapangyarihan sa mundong ito, kung darating ang karamdaman, kung darating ang panahon na kung saan kumakatok sa pintuan ng ating buhay ang kamatayan, ang lahat ng mga pinapangarap natin, ang lahat na ating natanggap sa mundong ito ay mawawala at maiiwan. Ngunit sinasabi sa atin ng Diyos na dapat nating paghandaan ang pagdating ng kamatayan sa ating buhay. Na sana hindi tayo mawalay dahil sa mga pinapangarap natin mula sa mga taong nagmamahal sa atin. Kaya sana sa ating araw-araw na pamumuhay, hanapin muna natin at tanggapin kung anong kalooban ng Diyos sa atin upang magampanan natin ng matuwid at may pagmamahal ang obligasyon at responsibilidad na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen.